Tanong ko sa'yo, kapatid, paano kung ang babaeng mahal mo ay hindi ka pala talaga mahal, kundi nagpapanggap lang? Masakit isipin, pero maraming lalaki ang nabubulag ng emosyon at hindi nila napapansin na ang babaeng kasama nila ay hindi tunay ang nararamdaman. Ayon sa Stoicism, hindi mo kontrolado ang puso ng iba, pero kaya mong makita ang mga senyales para hindi ka malinlang. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 6 na malinaw na signs na baka nagpapanggap lang siyang mahal ka, ayon sa wisdom ng mga Stoic philosophers. Makinig ka hanggang dulo, dahil baka isa sa mga senyales na ito ay matagal mo nang napapansin pero hindi mo lang pinapansin. Unang senyales, hindi nagtutugma ang sinasabi niya at ginagawa niya. Madali kasing sabihin ang "we love you." Pero kung puro salita lang at wala namang gawa, duda ka na. Sabi ni Epictetus, "What a man avoids, he condemns, what he pursues, he values." Kung ang babae ay nagsasabing mahal ka pero iniiwasan kang suportahan, respetuhin, o samahan sa hirap, baka hindi totoo ang pagmamahal niya. Halimbawa, sasabihin niyang ikaw ang priority niya, pero lagi siyang absent kapag kailangan mo siya. Kapag salita lang pero walang aksyon, tandaan mo, baka pagmamahal na peke lang yan. Pangalawa, mahal niya lang ang comfort na nakukuha niya sa'yo, hindi ikaw mismo. Kung mahal ka lang niya dahil sa pera mo, sa effort mo, o sa benefits na binibigay mo, hindi pagmamahal yun. Sabi ni Seneca, "It is not the man who has too little, but the man who craves more, that is poor." Kapag ang babae ay laging may hinihingi pero wala namang tunay na investment ng puso, baka ginagamit ka lang niya. Halimbawa, lagi siyang masaya kapag may regalo, pero malamig kapag simpleng bonding lang. Ibig sabihin, hindi ikaw ang mahal niya, kundi ang convenience na dala mo. Pangatlo, iniiwasan niya ang malalim na usapan o connection. Ang babaeng tunay na nagmamahal, gusto niyang maintindihan ka at gusto niyang ipakita ang tunay na sarili niya. Pero kung laging mababaw ang connection at iniiwasan niyang maging vulnerable, baka nagpapanggap lang siya. Sabi ni Marcus Aurelius, "Soul becomes dyed with the color of its thoughts." Kung hindi niya hinahayaang makita mo ang tunay na kulay niya, baka wala talagang genuine love. Halimbawa, laging small talk lang, walang seryosong usapan tungkol sa future, dreams, o struggles niya. Kapag mababaw lang lagi, baka hindi love, kundi laro lang. Pang-apat, minsan, mahuhuli mo siyang wala talagang respeto sa'yo. Ang respeto ay pundasyon ng pagmamahal. Pero kung madalas kang minamaliit, pinapahiya sa iba, o ginagawang biro ang mga seryoso mong bagay, baka wala talagang pagmamahal. Sabi ni Epictetus, "If someone treats you poorly, remember that it is their problem, not yours." Kung may tunay na pagmamahal, may respeto. Kung walang respeto, huwag kang magpaloko, baka peke ang "we love you" niya. Halimbawa, kapag nasa harap ng iba, lagi niyang minamaliit ang efforts mo, o pinapakita niyang hindi ka sapat. Kapag ganito, hindi pagmamahal yun, kundi pagpapanggap lang. Panglima, wala siyang pakialam kung mag-grow ka o hindi. Kapag mahal ka ng babae, gusto niyang makita kang nagiging mas mabuting tao. Pero kung wala siyang support o concern sa mga pangarap at goals mo, baka hindi love yan. Sabi ni Marcus Aurelius, "Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one." Kung mahal ka talaga, tutulungan ka niyang maging good man. Pero kung wala siyang pakialam, baka ang gusto lang niya ay manatili kang convenient sa kanya. Halimbawa, hindi siya proud sa achievements mo, hindi siya masaya sa progress mo. Kapag hindi niya iniintindi ang growth mo, baka hindi ikaw ang mahal niya, kundi ang role na ginagampanan mo sa buhay niya. At panghuli, pang-anim na senyales, nararamdaman mo mismo sa loob mo na hindi siya totoo. Madali tayong malinlang ng emosyon, pero ang intuit ayon natin ay bihirang magkamali. Kung sa puso mo ay may duda na hindi genuine ang pagmamahal niya, pakinggan mo yun. Sabi ni Seneca, "A sword never kills anybody, it is a tool in the hand of the killer." Hindi ang pagmamahal ang problema, kundi ang taong gumagamit ng salitang love para manipulahin ka.
Halimbawa, lagi kang may pakiramdam na may kulang, kahit sabihin niyang mahal ka. Kapag hindi mo maramdaman ang sincerity, baka peke nga ang lahat. Ngayon, balikan natin. Hindi nagtutugma ang salita at gawa niya. Mahal niya lang ang comfort, hindi ikaw. Iniiwasan niyang maging malalim ang connection. Subtle kanyang dying disrespect. Wala siyang pakialam sa growth mo. Ramdam mong hindi siya totoo. Kung nakikita mo ang mga senyales na ito, huwag mong ipagbulag-bulagan. Ayon sa Stoicism, hindi natin kontrolado kung ano ang nararamdaman ng iba. Pero kontrolado natin kung sino ang papapasukin natin sa buhay natin. Ang totoong pagmamahal ay hindi kailanman ipaparamdam sa iyo na nag-iisa ka o hindi ka sapat. At kung nagpapanggap lang siya, pinakamalakas na hakbang na pwede mong gawin ay ang lumayo at piliin ang sarili mo.